Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. So yun ho, gaya ng inyong nabasa at napanood, nag-resign na si VP Sara Duterte bilang head secretary ng Department of Education. Ito naman ay long overdue na, matagal na to. Dapat noong binabanata na ni Digong at ng kanyang mga anak na si Paulo at si Baste, lalo na si Baste, ito yung si PBBM ay dapat nag-resign na si Sara noon pa. For delikadesa, yun ang totoo doon talaga. Noon pa, so ito ay overdue. Bagamat ito'y medyo inaasahan na rin nga natin na siyang sasapitin o siyang pupuntahan ng ganitong senaryo na magre-resign niya bilang Deputy Secretary ang si Bibi Sara Duterte. Kaya nangyari naman nga at ang usap-usapan ng ilang analyst baka ito na maging head ng opposition ni Digong. Ibang opposition naman yun kasi kanilang pagiging opposition technically para sa kanilang sarili lang. Ayun, hindi gaya nitong ibang opposition na para sa bansa talaga. So itong sinasabi ni Duterte doon sa kanilang maisog rally dyan sa Angeles, Pampanga, nag-virtual speech siya doon Ang gusto lang daw naman niya ay reforma, ay hindi raw niya patatalsin si Marcos. Alam niyo naman si Digo, yan iba-iba ng sinasabi, Dati inatake, tapos okay raw sa kanya si PBBM, inatake uli, tapos ito na uli. Saka kung makikita mo yung mga placards sa mga na-releasean niya, puro nakalagay doon, BBM resign. Wala nga letter P as president, nakalagay lang doon BBM. Ibig sabihin, Bongbong Marcos resign. So sinasabi ni Digong ay kontra doon sa pinapahayag ng kanyang mga supporters. Lalo na nito sina Badoy, sina Vic Rodriguez, si Glenn Chiong, sina Maharlika at saka iba pa mga vloggers, etc. etc. Habol pala at kung ako naman ang tatanungin kung sino dapat pumalit kay VP Sara dyan sa Department of Education, walang magandang posisyon dyan, walang hindi tayo magpapangalan ng tao, pero maganda dyan ay manggaling sa academe, yung talagang bihasa sa education, tulad dyan sa yung mga doktor dyan sa Doctor of Education dyan sa Philippine Normal University o kaya University of the Philippines o kaya ay Polytechnic University of the Philippines. Mas maganda kasi galing sa state universities and colleges, yung mamumuno, para ika nga expose sa grassroots level. Pag kasi mga private universities and colleges medyo mga elitista na dyan, baka hindi masyado exposed sa grassroots, sa may hirap ng mga laylayan, ika nga. So maganda yung manggaling sa academe, yung mga dean of education dyan, yung mga bihasa, talagang pinanday. Yan ang magandang ilagay dyan, marami tayong makikita dyan. May mga comment dito, suggestion social media na si Vice ganda raw ang i-appoint na Tebet. Talaga naman kung ano-ano nang naiisip ng ating mga kababayan, wala naman duda na matalino itong si Vice, matalino talaga yan, kaya lang wala siyang degree. Isipin mo naman kung Secretary of Education ka tapos wala kang degree, parang contrast ka agad, Punta naman tayo dito kay Alice Goo. So lumabas sa mga dokumento ni Senator Win Gatchalian na ang kanyang iniisip dito, ito rin yung may passport na nagngangalang Go Huaping. Ako'y kumbinsido talaga na isang tao ito. Kung titingnan mo yung picture, lalo na yung ID picture, talagang alis na alis Go. So ang malinaw dito, talagang nalusutan tayo ng isang banyaga. Kung totoo madali nga po sa Pilipinas yan kasi magle-late registration ka lang, hindi naman masyadong sinasalayan dyan sa civil registry. Kaya kung ikaw ay isang Asyano, kung dito ka lang naman sa neighboring countries tulad nga ng China, Malaysia, lalo na ang Malaysia at Indonesia, Vietnam, yan, mas lalo yung magpa-register as Pilipino, mas convincing kasi hindi na nalayo ang ating itsura. So tingin ko dito talaga si si Alice Goo yan, si Goo Huaping at si Mayor Alice Goo ng Tarlac ba o Pampanga, whatever, So ay isang tao yan, kumbinsido ako dyan, isang tao yan. Ay siyempre itong mga abogado ni Alice Goo ay itatanggi yan at kung ano ng palusot na marami daw apelyidong Goo at hindi raw si Alice Goo yan, siyempre abogado yan kahit naman sino abogado, pag abogado ni Alice Goo ganun talagang gagawin mo tungkulin na isang abogado yan, kahit baloktot yung, kahit sukol ka na, nasa corner ka na, idedepensa mo pa rin
ang iyong kliyente. Eh, yan talaga yan eh. Alam nga naman sabihin ng mga abogado ni Guo na, ay oh, siya nga yan. Siya talaga yan, inaamin namin. Wala namang abogadong gagawa niyan. As much as possible talaga, kahit nasa sulok na, eh talaga yung pagtatanggol yan. So yan po ang mga lumalagablab na issues ngayong nagdaang isang linggo. Abangan natin kung meron pang mga susunod na mga pasabog na mangyayari. Ayun nga pala, isa pa, doon naman sa West Philippines, yun nga, dinapurak na naman yung ating Philippine Coast Guard, dinapurok ng Chinese Coast Guard. Naputulan pa ng hinlalaki yung ating isang sundalo. Ay buti na lang at hindi nagkaputukan, no? So talagang mababait din tong ating mga sundalo, talagang well trained, well disciplined. Talagang hindi nagpaputok, hindi lumaban ng pisikalan, kahit kayang-kaya naman. So ang tingin ko nga rito ay dapat na tayong iakit na ito sa United Nations. Para pinag-iisipan ko rin yan kung bakit hindi tayo kumikilos para sa United Nations. Doon dalhin lahat yan, ang kaso na yan tungkol dyan sa West Philippines Sea. Para talagang ultimate na ang hahatol ang United Nations. So hindi naman ako eksperto dyan sa international law, kaya hindi rin ako makapagbigay tungkol diyan ng isang napaka-convincing na opinion. Kasi gaya na aking nasabi, hindi naman tayo eksperto sa international law. At alam ko ang mga nakaupo ngayon dyan sa gobyerno na may nalalaman dyan ng mga eksperto dyan sa international law, eh alam ko namang alam nila ang kanilang strategy na gagawin. So yun po lamang for today. Magandang araw po. Sa mga bagong akit ay pakisubscribe, pakipindot na rin ang notification bell. Thank you very much. Ang kanilang suportahan, Punyong Pag-Release, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban